Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga Inday. Kaway-kaway! Ayan, partner! Sa araw po na to, andito po kami sa Barangay Tinungkop, Tantangan, South Cotabato. At kasama po natin ngayon ang isang doctor, dentist po siya. Nag-engage siya sa farming, si Dr. Eve Roche. Kaway-kaway tayo, Doc. Hi! So syempre ngayong umaga, partner, alamin po natin dahil napakalawak po niya kanyang farm. Meron ditong saging, makita natin, merong kalamansian at saka langka doon. So alamin natin bakit, Doc. Yeah. Sa dami-daming pwedeng pagkakakitaan, pwede ka namang maging negosyo. Pwede ka namang magiging buy and seller or mag-focus sa pagiging dentist, mag-focus sa trabaho. Bakit? Mas ginusto nyong another source of income sa farming. Okay, ang first po na naging basehan ko po is bakit farming? Una po kasi is mag-i-invest ako ng time and I love investing in time. Yung hindi siya biglaan. Tapos, hindi po kasi siya yung makakatulong siya sa stress. Ako po kasi, lahat naman tayo may pinagdadaanan. So, dito ko binuhos yung savings ko, yung oras ko na after ko mag-duty, dito ako uuwi sa farm. So, namili na lang po ako ng mga magagandang crops, na high-valued crops na low maintenance para hindi din naman siya toxic sa pag-finance, lalo na single mother ako. Kasi kung mag-engage ako ng mga like stock market or yung mga buy and sell, malaking capital po kasi talaga ang ipoproduce. Unlike pag mga ganito, mas mura bumili ng seedlings, tapos ipapagrow mo na lang siya through abono lang every month or two, then watering. Yan. So, nabanggit niyo po, Doc, na follow-up ko lang, partner, na low maintenance na crop. Yes po. Ano ba dito ang pinaka-focus mo? Mga short-term crops or mid-term crops or yung mga long-term crops? Ang una ko pong napiling crop is yung jackfruit. To be specific, the Eviart jackfruit or the Abuyog sweet. So it will take me at least 3 years bago siya pabungahin. And low maintenance dahil si langka ay high resistant sa too much rain or too much heat. Actually, langka is a sun lover. At least 6 to 8 hours sunlight exposure kung gusto mong mabilis siya mag-grow. Si langka, mabagal mag-grow kung sa shaded mo siya itatanim. So si langka is also a native sa atin. Si Eviart, native yan dito sa Philippines. Kaya tamang abono lang na generic na 14 or yung mga manure ng livestock natin, then water. Yun lang ang importante sa kanya. Pero kung magko-commercial tayo, pagdating ng 3 years sa bunga, dyan na tayo pwede mag-add ng mga potash kung gusto natin mas marami yung bunga niya. But still, it's very low maintenance kasi hindi siya risky sa mga sakit na mga tanim. So actually marami pero hindi nga siya ganun ka sensitive. Ayun. So, partner, pag nagsasalita si Doc Eve, talagang pinag-aralan niyo yung pagiging agriculture. Pero dentist po siya. May channel po siya, Dentistang Farmer. Yan. subscribe. I-follow niyo siya, i-like and subscribe. Tapos doon na kayo mag-inquire sa kanya kung ano yung mga product nila dito. Tsaka partner, ito na yung mga ating mga pinakabagong generation sa farmer. Yes. Dahil po, mga totoo mga Inday, si Doc Eve, hindi na siya nag-focus dun sa pag-plant and then mag-harvest tayo. Pero siya, plant, harvest, and then process. Yun yung ginawa niya by value added. Pero, Doc Eve, sa pagiging dentist mo, ano yung pinaka-challenging? Kasi, from the scratch kasi, parang dentista ka, tapos sabi mo nga kanina, nag-usap-usap po kami, na yung family or parents niya ay palay farmers o mga rice farmers. Pero ngayon sa kanya, mga high value crops na. Yes. Gaano ka-challenging yun, Doc? Yung mga ideas, yung mga ganun? Actually, may advantage kasi yung pagiging doctor ko. Kasi nag-study kami eh. Kumbaga yung mabilis na mag-understand. Ang kailangan na lang natin is you have to start and apply. Yes. Kung finances, nakatulong naman talaga yung pagiging dentist ko. Ang naging challenge lang sa akin, number one dyan is wala nga talaga akong background
background sa agriculture. I'm not a bachelor's degree of agriculture. Walang seminar sa agriculture. But why agriculture? Lahat po kasi ngayon digital na. Isang pindot lang sa YouTube or mga Facebook. Makakakuha tayo ng konting idea. Then, first thing to do, you have to start. You have to try small. So, nag-start ako sa small, ilan? 10 pieces. Then, hanggang naging 100 kapag kaya nang i-survive. Then, pagdating naman sa, yung pinaka-challenge lang sa akin is yung first 6 months. Kasi, hindi ko nga alam paano yung sa land preparation eh. Basta pagbili ko ng seedlings na ganitong variety, itanim mo lang yan, okay na. So, within 6 months, bakit namatay yung iba? Bakit yung iba maganda? So, hindi ko alam na, bawal pala siya sa shaded. Kailangan pala yung land prep mo ng whole malapad, hindi yung maliit. So, hindi nakabuelo yung mga ugat niya. Kaya pala may namamatay. Tapos yung too much abono and kulang sa abono. So, lahat kasi yan, sa akin nag-start kasi yung pagbili ko sabi, itanim mo lang yan, okay na yan. So ako na ang nag-explore ng mga mistakes. Kaya sa mga future growers, lalo na yung bumibili sa akin ng aviar jackfruit seedlings, hindi ko sila pinapaalis ng farm, hindi ko nire-release ang seedlings nang wala silang idea kung paano talaga mag-start. Kasi ayaw ko nang maulit sa kanila yung naging mistake ko. Kasi para hindi ako yung kumbaga magmukhang stubborn, hindi maganda yung seedlings ni Doktora. So, yung mistake ko, kinukwento ko sa kanila, dapat maiwasan nila yon para gumanda yung tubo ng tanim. Hindi masayang ang time. So usually, pag mga ganyan, sometimes, hindi din natin masisi sa mga nursery kasi pag marami kang mortality, babalik ka at bibili Yes, ulit. oo. Pero yun lang yung reputation mo. Yes, the medyo reputation. You have to tagilid. maintain. Yes. Partner, yung kay Doktora, continue ko lang partner Yung kay Doktora kasi, yun nga, yung mga naging part sa pagka-dentist niya. So, mas madali na lang niya kasi medyo well-informed siya sa mga ganitong klase. Fast learner siya. Fast learner fast. siya. At saka, yung ganitong... Matyaga. Oo. Matyaga magkuti. Makuti. Ayun, medyo, kasi mga babae detailed sila talaga, no? So, kung mapapansin nyo talaga, siyempre, kailangan knowledgeable ka sa pag-start mo talaga. Hindi pwede na tanim ka lang, kumbaga tira ka lang ng tira. Kung dapat naka-organize yung mga tatanim mo. But if you are willing to learn, you can experience every mistake. Oo. Yes, and Para alam na. ma-share mo Ayun. at hindi na maulit. Yun yung best experience talaga natin. I'm a risk taker po kasi. Ayun. So dapat, yun sabi nga ni Doc Eve na start ka lang ng small. Kasi kung mag-start ka ng thousands, tapos doon pa Yes. magkamatayan, Diyan ma-frustrate medyo ma-frustrate. si farmer. Oo. Pero dito, sa ganitong style mga idol, so marami po kami na feature like yung mga adsal, kamatis, or whatsoever na mga crops na medyo high risk kasi yung mga short-term crops sa failure, lalo na pag na bagyuhan or hindi maganda yung panahon, nag-atake yung mga peste, the same time bumagsak yung presyo, medyo masunog kasi ang kapital ng mga farmer like sa atin partner na nag-short-term crops. So dito, I think magkaroon po kayo ng idea, lalo na sa mga kababayan nating OFW na gustong mag-for good na medyo dahan-dahan sa pag-engage sa mga short-term crops dahil nga sa ganong risk. But if you engage, kagaya nito kay Doc Eve na may mga saging, kalamansi, jackfruit, even like kalamansi, even bumagsak man siya siguro kahit sabihin natin 6 months yung presyuhan ng kalamansi, may time pa rin siyang tumataas talaga ang presyo. So makakabawi po kayo kasi isang tanim mo lang, I think 7 to 10 years or 15 years mo siyang mapakinabangan. At the same time, itong saging, even mababa lang yung presyo, 10 to 15 pesos per kilo, pero nakailang harvest ka dito, maybe 3 years na or more. The same time sa aviar. So, in that way, medyo lessen yung risk na ma-failure or malugi. The same time, sabi nga ni Doc Eve is low maintenance. So, anong ma-advise mo, Doc, sa mga gustong mag-engage sa farming na kumbaga hindi ganun kalaki ang risk maliban sa pagtanim ng mga long-term crops? Okay, dito po kasi sa long-term crops ko po, ang advice ko if you are willing to invest in a long-term crop, you have to prepare yourself na mag-invest sa time. Kasi yung money po kasi dito hindi biglaan. Pakonti-konti lang talaga dahil nga low maintenance siya, but you are waiting for time. Kaya lang, habang nag-aantay ka itong namumunga, wala kang income. So you have to engage on
ano yan, Midterm. midterm crop. So if you notice po dito sa akin, ang main crop ko po is the Eviart jackfruit. I have to wait 3 years to 3.5 years para talaga sunod-sunod na yung pumumunga. Eh, matagal nga po. So ako may advantage na dahil dentist ako, so kahit papaano may pinagkukunan ako. But puro labas ang pera. So ano yung ginawa ko para magkaroon ng kahit pa konti-konti lang na makatulong yung income dito sa farm, pangsahod sa mga workers, and yung paglinis, which is na kalamansi, 1 year. Actually, 6 months may bunga na siya. Tapos ang saging, 1 year lang din. So, malaking tulong po yun na ma-break yung waiting time mo habang inaantay mo yung pinaka main crop mo. Kasi sa farming po kasi, it's like a specialty in a medical profession or mga teachers, kailangan may specialty ka rin sa mga crops mo. So ito, pang backup ko lang po ito. Hindi malaki ang sagingan ko, nasa 500 to 700 pieces lang po ata ito. Pang backup ko ito doon sa maintenance dito sa farm while wala pa si jackfruit. So ganun din si calamansi. Plus, we are also making value-added products. Ang naging basis ko dyan is a phenomenon. Like, pandemic. So, stop buying. Ano mangyayari? Mabubulok. Diba? Kaya po, mamaya po, papakita nila Sir Kin and Sir Dan yung aming mga value-added products. Kaya sa inyong mga willing na maging farmer, na walang background sa farming, mindsetting po muna tayo. What's your goal? And you have to prepare yourself psychologically, emotionally, physically, financially. Financially. Tama. Financially. Tama po yun. So, yun, partner, yun yung mga best advice talaga, no? Kasi ayaw na ni Doc if na madaanan yung mga na-experience niya na failure. Kung susundin niyo yung mga techniques niya and strategy sa farm, posible po, yun din na magiging result ninyo. So, sa mga magtatanong kung anong lugar ito dito po sa Barangay Tinungkop, yung farm po nila, searchable yun sa Google. South Eco Farms. Ito yung home for of the goalkeepers. Goalkeepers. Yan. Because So, we always have goals to keep. Ayun, di ba? So, i-search nyo lang po yun siya para kung gusto nyo mag-visit. Dito at mismo yun. Dito mismo yun, tutumpukin niya. Tapos partner, si Doc kasi, mga ilang years niya na ito ginagawa yung sa Aviart niya. Nag-start talaga sa Aviart. 2022. 2022. So Lang. ngayon, meron na silang, nagbunga na kasi yung mga Aviart nila, tapos nag-produce na din sila ng kanilang Seedlings. seedlings planting sa materials. langka, grafting. It's a type of graft. What type of graft? It's in arching. O yun. Pupunta natin mamaya, magkakaroon tayo ng episode doon. Pero ngayon dito, Doc, mga ask lang namin kung okay lang ba na ilang hectares to at ano-ano yung pwedeng makita dito sa farm mo kasi naging part ka na dito sa, shoutout pala sa LGU ng Tantangan, South Cotabato. Sana ituloy-tuloy na yung kanilang pag-award dito Sa kay Department of Tourism. Department of Tourism, yan. No, so sana masuportahan. South Cotabato, tama? Yes po. Ayun, so, yun Doc. Ano yung mga ilang hektarya to Doc at ano yung mga tanim na nandito ngayon? Mga more or less 8 hectares. 8 hectares? So, yung unang crops, number 1 is the jackfruit. Aviart? Aviart jackfruit. May calamansi tayo, 500 pieces. May cardava tayo na mga around 700 pieces. May backyard lang akong tanglad dyan. May backyard na premium avocado. May collection na 7 na Musang King. Durians, yes. Meron tayong cacao Sempedak, bagong. meron din? May sempedak din pero for Cacao. collection lang. Meron din akong Malaysian J33 na for collection lang din. Kasi Malaysian Jade, meron din. Malaysian Jade, oo, for collection lang din. collection din. And ano pa ba, may dragon fruit lang na backyard. May what do you call this? Purple atis. Oo, tas purple yung atis. giant atis. Coconut pandan. Oo. Buko pandan. Buko pandan. And ano pa ba yung mga nandiyan? So marami po pala Doc. So marami pala Yeah. yung pwede nyo Saging. makita dito kasi kakastart na nila partner. Yung advantage is nakilala na din sila ng LGU at saka sa South Cotabato. Hopefully na kaway-kaway sa inyo dyan lahat. Alam namin nanonood kayo. Yan, sana po supportahan natin sila Doc. Kasi isa sila sa mga pwede na rin ipagmalaki dito sa South Cotabato. Yung mga young farmers natin. Tapos very na doctor tapos nag-farm talaga. So yun ang maganda no na i-inspired yung mga
young generation to engage into farming. Kasi yung mga farmers natin ngayon, medyo tumatanda, wala nang sumusunod. Pero si Doc, ito talaga. Tapos babae pa. Di ba? Yung mga usually lalaki ang farmers. Pero ngayon sa kanya, talagang, yun, diretso-diretso. Ano bang future plans dito sa South Eco Farms, Doc? Future plans ko talaga na makilala in the whole world. Wow, nice. Yun yung Kasi yung mga Good. products natin ay for export type. Nice. So yan. yan. Sabi nga nila partner, yung average sa research, 'di ba? Ang average farmer na lang ngayon is 55 to 60, I think. Dahil siyempre yung mga bata na try engage into farming, lalo na nung pandemic, 'di ba? Walang magawa, is yun, nagkaka-failure always. Siyempre, maybe lack of knowledge, engage agad, and then, ang goal is kumita agad, yung mindset. So, hindi yun doon kanilang pinaka-passion. Kumbaga, wala silang passion. Parang income lang. Pag walang naka-income, quit. Ganon. And the same time, ngayon po, marami po talaga tayo mga OFW na financially capable. Oo. Merong mga area, lalo na mga OFW na naka-acquire ng area sa Pilipinas, na nakatinggalan yung kanilang farm. So, sa akin, personal kong ma-advise na mas maganda sila mismo yung mag-engage sa farming. Kasi kung sasabihin nila mayroon silang mga tauhan dito sa Pilipinas, kamag-anak man o kaibigan na mag-take over sa farm para mag-manage, usually kasi experience natin sa mga napupunta natin, Dami. ang report, failure. Most of the Dahil farms. hindi naman nila namomonitor. So pag sabing tanim ng ganito, okay, tanim lang din without passion or without care sa mga pinagtatanim, magkamatayan, magka-failure, report na lang na failure. Iba kasi kung actual ka like Duke Eve na dito, araw-araw mo makikita. Ang tawag nila dyan, yung wala si farmer sa farm is absentee grower. Yeah. So, hindi ako absentee grower. Dito po ako nakatira. Nagtitiis, hindi naman, nagtsatsaga, ini-enjoy yung aking bahay kubo, yung half concrete. So, ano lang po din is, I'm a doctor, pero yung lifestyle ko, hindi lavish. Kaya, expose ako, willing akong madumihan, yan, makagat ng lamok, malagyan ng lupa yung mga kamay ko, yung kuko ko. Yeah. At saka, at the same time, Doc, hindi naman talaga na pag sabihin mo na farmer ka, ikaw talaga yung Yes, oo. magbubuhat ng But buong saging. dito po sa farm is in-experience ko po bawat step. Ako unang nagtanim, naggawa ng seedlings, ako ang nagturo sa mga staff ko paano mag-in-arch. So, ako din ang tawag nito, yung unang nag-observe ng mga bunga, yung tawag nito, yan, magtanim ng mga kalamansi, lahat, every fruit dito, nabibilang ko. Wow. Kasi everyday. Yes, oo. Yes. Na-observe ko talaga yung growth nila. It's like nag-aalaga ka ng bata. Yan, nakikita ko yung growth nila. Ayun yung maganda kasi halimbawa kung At saka mas ma-appreciate mo Yung- na ganun pala sila. pag inasa mo kasi sa tao, siyempre yung tao lang nakaka-experience ng dapat mo ma-experience, ng knowledge na dapat mong malaman. Pag umalis siya, ikaw ngayon na Yes. owner, wala ka ng knowledge. Yes. Paano iraran yun? So yan ang isang inaral ko po, ano yung proper na pag-alaga para kung may aalis man sa kanilang reason, kung sinong papalit, madali kong ituro. Tama. Hindi ako nagre-rely po sa tao na sila lang ang may alam. Kailangan ako mismo na owner, Yeah. may alam. Kasi I'm not a micromanaging. Hindi pwede na aasa lang ako sa tao ko, tapos ibabalita na lang. Kaya sabi nyo, ay failure ma'am. Gagastos na naman tayo. Tama. Yes. Like dito sa saging, Doc, sige, pwede Yes tayong po. pumunta dito. Yes po. Ano ang aral na natutunan mo dito sa pagtanim ng saging? Pwede Ito. mo ma-share? Kasi dati po, pagtanim namin ng saging, tubo ng tubo to. Oo. So, hinayaan ko yung suckers niya. Kasi ang sabi sa akin ng mga, yung tawag ito, mga dating farmer, hindi siya technician, parang Mga mga, expert. hindi rin. Mga mentor mo. No. Hindi. Mga farmer lang din. Farmer na, Two wala words, talagang English tao siya. Sabi nila, saka lang mag-cut kung magha-harvest. Okay. So, ang nangyayari, magbungka. May yes. bunga na eh. Tingnan niyo po yun. Saka lang daw magtanggal nung, mag-cut, yung as in prune, Oo. kung may bunga. Ano, Yun pala. Yung pro na Yeah. bungkalin talaga No. siya. Suckering ang tawag doon. Pruning is just you have to cut. Pwede siya. Oo. Pwede. Ngayon, yun nga yung hindi ko alam. Buti na lang,
Kasi yun ang nagkukos na, di ba? Yung nutrients ba? Naghati-hati na sila, Yes, yes. kaya maliit. Oh, yun na. Okay? So, yeah, tinanggap ko. Hindi ko yung tinik as ay, ganun pala, bakit din nyo sinabi mga ganun? Okay, okay, gaganyan lang ako. The next time, ganun lang. accept mo yung Yes. mga- Pero So, ang truth na na-discover mo ano? is dalawa palang klase. May pruning and suckering. Okay, okay. So, mag-iiwan ka ng, ito yung main, ito yung mayor na tinatawag. At least may 2 to 3 kang waiting. Tapos the rest, i-prune mo lang. Prune. Kung magtatanggal ka na ng bunga, saka ka na pwede Cut. mag-suckering. Suckering Magdig. tawag doon. Magdig. Pag naputol na to, Oo. doon ka pa mag-start. Mag- Kasi Dig. ano daw, kasi And- ano daw ang turo, kasi ano daw mangyayari. Yung nutrients niya kasi, marami na siyang humahati. Tapos crowded na siya. Nagalo yung crowding. Crowded na kasi siya. So, yung nutrients niya, hindi napupunta lahat doon sa bunga. Kasi itong klase ng variety na to, may ilalaki pa ito. Diyan May idadami pa sana yan ng sipi. Kaya lang since yung unang batch nga namin, yung first to, punong-puno to ng suckers. O, bago nga lang kami nag-prune po, tumubo na naman, so ipoprune na naman to. Bilis talaga. Oo. Actually, tama yun, Doc, lahat. Pero may isa pang Ano pinaka-main po? reason. Sa personal ko po, siyempre may mga saging din kasi Yes kami. po. Ang pinaka-personal reason ko sa akin, iwan ko lang sa mga expert na kapag after harvest pa siya, pwedeng, ano nga yung tawag nung tanggalin? Sakiring. Sakiring, oh. Kasi kung once na halimbawa ganito, isasaka na natin, kukunin natin to, maputol yung mga ugat niya, matumbato siya. Oo. So, kailangan niya ng support. Siya, support talaga. Halimbawa, pag kuha mo kasi nito, ito kasi nakasupport pa rin Yes, dito. oo. Pag tanggalin natin to, medyo half nito, wala nang support kasi siyempre mga ugat dito is maputol. Pag bumigat ang bunga nito, tumba siya Oh, doon. kaya ang ginagawa namin, parang may angle lang kung ito kasi ito yung mayor. So iniwan namin yung harap niya at yung likod niya para may support si mayor dito. And then hanggang lang namin yung mga nandun sa gilid. Pero kung alam namin na alanganin siya, dito siya tapos yung kasunod niya mababa nandito. Hindi namin tinatanggal dito. Oh, pero actually kung nutrients Pili lang, lang. pwede naman siya ma-support ng mga Fertilizer. Kaya lang yung nakita kasi siya ng isang agriculturist, ang dami talaga. Sa isang bunch, Oh. sa isang parang may 10. Ang dami talaga kasi as in, hinayaan lang, grow ka lang dyan na, Pero dapat naging po, wild. ma-eliminate siya no yung parang matulis na ganyan niya. Oo. Sa pinaka-ubod niya na mamatay siya. Sa Kasi amin, kahit ganito, yes, kuha pa rin siya sa ng- amin wag lang kasi, mini-maintain lang namin. Total may mga tao naman po kasi ako naka-assign talaga sa saging, sa kalamansi. Kaya alam ko kung napapabayaan yung area o hindi. Hindi yan sila rotation. May tao So, talaga isa-isa. ako. Yes. Oh, So, ilan lahat dito, Doc? Ilan lahat May- yung tao mo dito? 6 po sila. 6. So, Meron yan. sa saging, may sa kalamansi, may sa langka. Kaya mamomonitor ko talaga sino ang hindi naglilinis at tamad. Kasi Pero maganda din to, partner, kasi pwede niyang mabenta to halimbawa pag Yes na-harvest po. na to, yan, pwede pa siyang maibenta Oo. or if you will expand, Yes po. mahukay siya. Giant Cardaba. Yan, yung mga malalaki na. Yun yung na-export sa ibang bansa. So, yan, pwede po kayong dito. Dito naman tayo sa Calamansi, alamin natin Sige. yung mga lesson learned ni Doc dito kasi syempre siya pinaka hands-on. So itong kalamansi kasi kapag hindi ka marunong nito magtanim is mabilis siyang mamatay. Ito na mga bunga, maliliit pa, oh. Pero Nan- malalami, oh. Start na, oo. Grabe. So, Naiwan nga siya eh. Andun yung mga maganda. Ilan lang to, Doc? Mga ilang piraso, Doc? 500. 200 dito sa side, doon sa kabilang side 300. Yan. So yun po mga totoo mga Inday, pag Doon gusto tayo niyo sa po may yung bunga. mga short-term crops, mid-term crops, saka long-term crops, kailangan po kasi sustainable sa farm, no? Yung tuloy-tuloy. Habang wala ayun na lang, yung pinakaming crop mo, pero sabi nito, Ay, ito, kahit ito na lang. Kalamansi. Yan. So dito naman tayo, 6 ito months. mas masaya to, mas masaya. Oo. Doc, ano naman ang lesson mo na natutunan dito sa kalamansi? Ang lesson ko na natutunan sa kalamansi is as early as 4 months old pala, kailangan matuto ka mag-prune. Kasi ito, dapat namunga na siya ng 4 months, kaya lang napabunga namin siya 6 kasi yun pala, ang dami niyang suckers. So, dumating ang isang microbiologist na kakilala namin,
tinuruan niya ako mag-prune. After pruning, 2 weeks lang, biglang dami yung bulaklak. Yun. So, akala ko, sabi kasi ng itanim mo lang. Yes. Oh, yun pala, may kailangan na na maintenance din pag prune. Hindi siya isang beses na pruning. Every ma-harvest mo siya, mag-prune ka na naman kasi maraming unnecessary stems na nagpapa-limit or nagpapa-konti ng bunga and flowers. Mga chupon. Oo, kumbaga hindi mag-induce yung flower kung napakaraming sanga. Tama. Tapos kailangan yung Spraying tubo niya, spraying din, yung tubo niya halos pantay, walang nauunang sanga. Ipoprune mo talaga siya, parang i-maintain mo siya na maging Pantay. bilog. Ito, hindi pa kami nag-prune masyado, nag-massive pruning kasi kukuha kami ng Markot. pang-markot namin. Kasi hindi naiwasan na yung last year na El Nino, 3 months ata, if you remember. Ano pa lang yung 3 months old to, mga 50 ang namatay sa akin. Pero kung sa ganitong wall. stage na pag mag-El Nino, medyo Makasurvive na mataas ang siya, yes. Kasi yung roots niya established na. That time, 3 months old pa lang yung 2 months old, I guess. Yun. So marami kayo natutunan mga idol. Pero sa akin medyo separate lang din. Ang pagkakaalam ko sa calamansi kasi pag bata pa siya like yung mga 3 months, hindi po siya pinapabunga. Pag bunga dito, ina-abort siya para mabilis po siyang lumaki. Kasi mas malaki, mas marami na siyang ma-produce na fruit. Kasi kung pinapabunga mo siya like ganito, medyo matagal siyang magbigay ng mga sanga na para ilaki niya. Pero kung kailangan mahal yung bunga, edi pwede lang yun, okay lang yun. So maganda din po itong kalamansi kasi talagang sobrang tagal nung sa Victoria, partner, yung na-feature natin. 15 years? Oo. Paabot ng 25 years, Yes, partner. actually, more. Oo, More. kasi lang din. kinakat lang nila yan, tapos mag-start naman siya bago. I-maintain lang. Huwag natin hayaan na tumaas siya. Kasi ikaw din na mahihirapan. Yes, yung So, farmers ito kasi, natin. sa farm nila, Doc, ang pinaka main goal niya dito is hindi lang puro karamihan ng yung bunga. Kasi yung produce niya, quality, tsaka pinaprocess niya, yung value adding. Yun yung Yes. makikita natin mamaya sa product niya. Anong So, product na meron ka, Doc, na sa value adding? Calamansi juice na concentrated and yung ready to drink. Ayun. Yun. Titikman natin mamaya yun. Oo. Parang Oy. ano yung laway ko Maasim. So, dito po, ngayong month po kasi ngayon po ay June 1, June 1st, planting season na talaga dito sa kasi mga rainy season na, mas maganda pa magtanim ng ganun. So, yun isang mistake sa farmers, no, pag nagplant ka, dapat dun sa rainy season, wag ka magplant nung mga Papuntang summer. summer. Ay, iyak mo kayo. Masasayang yung gastos nyo. Lalo na yung seedling, mahal. Mga durian, mga aviark, mga ano, mahal yun. Pero so, kung mag-give sila, pwede naman yun. Oo. Pero Basta kung massive, backyard lang. oo. Oo. Pero kung Kahit maramihan, mga 20 nako, lagot pieces, kayo. okay lang yun. Oo. So yun ang pinaka-technique talaga ni Doc. Doc, ano pa ang pwede mong Sa land i-share? preparation mo, Doc, dito. Oo. Yung distance, oh? Paano ang land preparation mo? Actually, nag-mention lang ako sa staff ko. Kasi nga, dahil nasa clinic na ako at during planting, nung magsasample ako, ito sample. Tapos iiwan ko na lang na okay, 3x3. Oo. So, hindi natin minsan maiwasan na iba yung 3 meters nila. Ito nga itong iba parameter. So, actually, medyo malapit siya. So, dapat po at least 3. I think ito lang ang nakuha niyang 3, oh. Oo. Hindi yung 3 dito, naging 3x2 ata. Pero okay lang. Pero okay naman. Okay lang. Dito at least lang naman to sa amin eh. Ano mo lang Kami lang naman mag-gamit. kami lang naman mag-maintain din. At saka yun nga sabi ko, konti lang siya, 500. So kayang i-maintain. Tama. Kasi kung mga libo-libo na yan, yun mahirap. Ayun. So yun yun ang pinaka... Kailangan mo mag-add ng maraming manpower Sa harvest. sa harvest and sa maintenance. Very Kasi, profitable po itong kalamansi kung dito. Pero kung magfo-focus ka lang doon sa pagpapabunga, pag-harvest at benta, hindi po stable. Ganun. Yes Hindi po. mo ma-maximize yung profit. Oo. Ang disadvantage naman, kung siguro, may disadvantage pag gumawa ka ng product, yung pag-dispose siguro, yung market, gano'n. Oo, sa market, kailangan pag maggagawa ka ng value-adding product or value-added products, start small pa rin. Okay. Pakilala ka muna. Kahit mga isang box na, sa isang box ng bottles ko, 24, pakilala mo muna. Tapos kunin mo yung feedback nila.
nagbebenta si Doc sa clinic niya eh. Siguro yung mga pasyente, maganda to, healthy to. Oo, so kailangan talaga natin maningkamot. Wala nang hiya-hiya to, kapala na to ng muka. Kailangan magtiyaga, hindi ka pwedeng umasa sa gobyerno. Yan, tama. Siyempre So, po kailangan. matirang matibay ngayon, survival of the fittest, elimination of the unfit. So yan po, partner, bago pupunta tayo, magkakaroon tayo ng next episode. Part 2 dun sa ano, kasi baka masyadong malawak na. Pero ikot muna tayo dito, magdo-drone shots tayo kay Doc Eve para makita yung ano niya. Kasi hindi lang po sila nag-focus talaga sa sa ganitong Production. ano nila, high value crops. Meron din silang manok, may pato, may gansa, backyard lang. may pabo, may kambing, may kabayo, ganoon sila. So ang galing, no? Parang integrated farm na talaga ito. Hopefully Yeah. sana soon, no, matulungan dito ng LGU sa Tantangan at saka sa South Cotabato. At saka ano rin po, itong ganitong klaseng project ko po, ang isang goal ko, kasi kanina sabi niyo, what's my goal? Maliban sa makilala ako sa buong mundo, hindi lang ako mismo yung farm, and marami ako mabibigyan ng employment. Tama. Yun, natutulungan. Kasi dito po sa akin, marami nagtatanong, Doc, ano ang sistema mo sa employment? So, yes, meron po silang basic salary na daily. Other than that, para ako ay isang kampante na entrepreneur, kampante ako na entrepreneur na alagaan ni farmer, obligado siyang alagaan kasi pagdating ng panahon na mamunga, i-harvest niya para sa akin, bibilhin ko sa kanya. Wow, nice. Oh? Yes. And paano siya, Doc? Paano? Grabe. Like Galing example, nun, may ah. example. Interested ako. Yes, kasi since may value added yeah, product yeah. ako. Yes. Kesa bibili pa ako sa labas ng 20 pesos per kilo. Bibilin ko na lang kay farmer ko 5 pesos per kilo. Nice, nice. So, obligado siya na alagaan kasi para dumami, kasi bibilin sa akin ni Doc. Iba pa yung basic niya. Yung So, pagdating dito, bawing-bawi yun, ayaw ko kasi na yung very typical. Masyadong malayo na ako sa typical na farmer. Yung pasahod na lang. Given na yan na, oo, magiging successful, magiging milyonarya, pero hindi pwedeng ako lang. Ako lang yung nauna. Ako lang yung head, ako yung heart, parang ganyan. Pero yung mga, hindi ako makakaabot sa ganito kung wala akong mga genuine na tao. So, kailangan kahit sino naman, kahit ako sa clinic, paano ko ma-invite yung mga pasyente ko kung hindi quality ang service ko? Totoo. Okay? So, alagaan ni farmer ko, yung nagme-maintain dito ng quality, bibilhin ko sa kanya ng quality. On top pa yan sa kanyang basic salary. Kasi ako lang din naman ang gagawa ng value added products. Para Ayun. mag-apply dito. Diba? Diba? Galing. Kumbaga, ang prinsipyo ko lang dito, papasok, nag-apply si farmer ko dito, walang tsinelas, lalabas siyang naka-CRF, pero walang tsinelas. It CRF. means, stay your foot on the ground, stay simple, wag lumaki ang ulo. Kasi marami akong opportunity na maibigay dito. Tama. Kumbaga, dapat yung sahod nila, nakakapatayo ng bahay, nakakapagpaaral ng anak, malayo sa utang, ganun. Yan. Huwag natin, kasi naging typical na sa Pinoy ang palautang. Tapos rolling na lang yung, niro-roll lang yung utang. Yes. Tamaan tayo Hindi, doon, lahat ah. naman, kahit naman ako, but my loan has, maximized. Nilagay, may good loan, may good credit, and bad credit. Ayun. So, iwasan natin yung mag-loan para sa okasyon, birthday, mga ganyan. Mag-loan tayo para sa investment. Patubuin natin yung loan. Lahat ng negosyante, kahit sino pang mayaman, may utang yan, di ba? Tama. So yun ha, partner. Sobrang ganda. I think umabot na tayo ng isang oras. Oo, ang topic na yun ha. Kasi wala ako ang in-interview mo eh. Kulang Partner, talaga isang oras sa akin. Nung last na punta ko dito, gusto ko na siya interviewin. Kaso lang, hindi pa daw ready yung farm. Kaya sabi ko, sige, mas maganda, sabay kami ni partner. So June first week ko. Kaya mga idol, June 1st. magpa-part 2 pa tayo kasi another knowledge na naman po ang makukuha natin, inspiring story doon sa EVRC niya. I think productive na yung EVRC mo, Doc. Ayan. May mga flowers na male, may female na tayo makikita, May mga nakabalot bunga na yun. na. So, yun po mga totoo mga Inday. Isa sa pinaka
maganda kasi maganda interviewin yung kagaya ni Doc ng mga ano talaga siya, yung knowledgeable sa mga ginagawa. Ito kaibigan din sila ni Adi Cordero, kaway Ma'am Adi. Hi, Adi! Yeah, so before talaga, dapat talaga may knowledge ka talaga sa farming. Tama, so, knowledgeable hindi lang ka. financial ang support mo, hindi ka lang kukuha ng mga tao. Yan. Kasi minsan kung marami ka kasing pera, partner, minsan wrong Nagiging- decision din. Nagiging impulsive Pabugso, ka. impulsive ka, bugso. Kukuha ka ng technician, kukuha ka ng mga farmer. Iaasa mo Iba yung lahat. bayad sa technician, iba pa yung sa farmer mo. Tama. The same time, visit ka lang ng hindi mo namomonitor. Prone na yan sa yung lolokohin ka na ng Yes. technician o ano. Tapos pag punta mo, bagong harvest lang din pala, hindi pala na-declare. Yun. Ayan. So yun na. Yun ang Dami ko din pinagdaanan narinig namin sa nung inyo. last time. Pero yun nga, isa sa mga experience yun at na ano na si Doc, naubo na. No? Yeah. So pupunta na Napawis. tayo doon sa isang Doc, ano na lang, brief context na about sa pwede mong i-advise sa mga future na kagaya nyo, pwedeng maging yung doktor, o yung mga Yeah. OFW o yung mga gusto maging sa farming. Ano ba yung mga best advice mo? Don't be stubborn to quit. So that's grit. That's the meaning of grit. So kung meron kang gustong mangyari, pagtiyagaan mo talaga, trust the process kasi walang madali. Pero sa simula lang naman yan laging mahirap eh. Kahit yung pagiging dentista ko, walang background sa dentistry ang family, walang doktor sa family. Pero hindi ko yun naging Hindrance. hindrance na maging doktor ako. Kaya nga tayo nag-aral. So, may mga ano naman po tayo eh, may mga digital availables na YouTube. Tapos, you can ask the farmers kasi nga kagaya ko, nag-vlog na rin ako. Meron din sila Sir Kin and Sir Dan na pwedeng pagtanungan and refer na po yan. Yes, Kasi ako wala naman talaga akong kilala. Pindot-pindot lang sa cellphone, hi, hello sir, patulong, ganito, ganyan. Ganun lang naman. Hanggang lumawak na yung mga kakilala ko sa farmers and mga agronomist and agriculturist. Kasi dati rin po akong naging grower ng blue ternate. So nagkaroon tayo ng kilala sa Sentient company na mga foreigners to sila. So ganun lang po yan, connect. All you have to do, start muna sa step 1. Tama. And do not expect agad na may income ka. You have to invest in time. Time is very expensive. Yun, tama. Sa mga ano naman, Doc, sa mga ordinary farmer na kagaya po namin na halimbawa, mga kababayan natin na meron ding area na, meron ng area, given na may area, pero financially medyo Yes. limited Oo. pa. Anong ma-advise mo? Wag po kayong yung parang kasi makakita ka ng maraming farms na uy, yung dami ni ganito. Okay lang yun. Kung hindi mo kaya, wag mong ipilit. Wag mo rin iuutang, lalo na kung wala kang pinagkukunan ng pambayad. Kagaya sa akin, ako meron man, kay dentist man ako. Pero alam ko din kasi na very risky ito dahil wala nga akong knowledge. Ultimo sa pag gaano kalaki yung hole, small lang talaga. Like, example, gusto mo mag-eviart. Kaya lang, Doc, wala akong pambili ng 500 seedlings. Okay, ganito na lang muna. Risk ka ng 10 na piraso. That's 350. Then after 2 months, tanim ka na naman ng i-establish mo muna siya. Or kung kaya mo 50 pieces, ganun, konti lang talaga kung anong kaya. Yung kaya mong diligan. Ayun. Then add ka na naman after 3 months kasi ang langka, once established na yan in 3 to 4 months, kaya niya na yan mabuhay ng kanya. Antayin niya na lang yung rain. Add ka na naman. Hindi mo mamalayan, dumadami na yan. Tama. And then yung una mong nabunga, matuto ka mag-produce ng seedlings, then doon ka mag-graft. Yun. Oh, wala pang bunga yung langka mo, meron ka ng pagkakakitaang seedlings after 2 years. Kasi pag 2 years old niya, di ba, nakikita nyo naman sa ibang mga vlogs nyo, pinupuntahan, pwede ka na makakuha ng sayon or in-arch. So, it's just 2 years. Ilan ba ang, like ako kasi ang naging basihan ko, yung isang term ng presidency, harvest na yung langka ko dyan kasi 3 years na ang langka eh. Tama. Yes. Yun na sabi ko, kung bago matapos si President Marcos ang term niya, nag-harvest na ako. Kasi 2022 siya naging president, 2022 din ako nagtanim. Okay. Di ba? So bago siya magbaba sa pwesto, Marami ka ng profit. yes. Yes, yun. Yan ako baga, wag mo nang wag mo bilangin yung araw. Yes. Hanap ka ng ibang pagkaabalahan na pero hindi mo siya papabayaan. Yeah. Tiyaga lang talaga and eagerness to learn and your goal na ano ba ako sa sunod? Maging matanda na lang naman naka-wheelchair sa bahay o matanda na gumagala sa Sa farm. sa
sa tawag ito, iba't ibang lugar. Ganun Ayun. ba? So yun mga totoo mga Inday, grabe, ang dami talaga tayo matutunan dito kay Doc Eve, no? So sa mga gustong pumunta, i-search nyo lang po yung South Eco Farms. Yan, South Eco Farms. At i-follow nyo si Doc sa Dentistang Farmer. Dentistang Farmer. Grabe, no? So, nakakatuwa dahil kami inspired na ako kay Doc. Talagang sobrang galing niya, no? Talagang tuloy-tuloy yung pag-upload every day, no? So, maraming salamat sa inyo mga totoo mga Inday. Maraming salamat kay Doc. Papagawa pa tayo ng isang video at magdo-drone shots po tayo kasi yung kaibigan natin si Doc Teng nagbi-video sa ngayon para nanginginig na. Ganun na, mamutla na siya kasi sobrang tagal na yung video. So, maraming salamat Doc Teng at you're very good friend talaga natin to si Doc Teng, no? So, mula yan dito sa South Eco Farms, dito sa Barangay Tinungkop, Tantangan, South Cotabato. Maraming salamat sa inyo. Happy farming, kaway-kaway. Happy Next video. farming! Next video. Tara, punta tayo doon.